ay mga empleyado lang ng kanilang kumpanya at ang pamilya ng lalaking kanyang papakasalan ang naroon. Halos lahat ng tao sa simbahan ay nakapako ang tingin sa kanilang sasakyang tinted ang mga bintana. Sari-sari ang reaksyon ng mga tao. Nakalalamang ang excitement na nasa mga mata ng mga ito. Halatang sabik na makita kung ano ang ayos niya. Walang nakakaalam sa naging arrangement sa pagitan ng kanyang pamilya at ni Edward, kundi sila lang. Kaya ang buong akala ng mga empleyado ay pagmamaghala ng pagbubuklod sa kasalanang masasaksihan ng mga ito. Pero hindi na naging mahalaga sa kanya dahil ang importante ay matapos ng seremonya at nais na niyang matulog na hindi na magigising pa. Shelo, maghintay ka muna rito sa sasakyan. Titingnan ko lang kung nasa loob na sina Eduardo. Nawakan siya na mahigpit sa kamay ng kanyang ama. Tila naibsan ang tensyon niya. Sige po. Iyon lang ang tanging naitugon niya at sinundan na lang niya ng tingin ng kanyang ama. Lumapit dito ang mga nakatinging empleyado. Nakipagkamay ang mga iba sa kanyang ama. Ang iba sa tingin niya ay siya ang hinahanap. Nakita niya ang pagsenyas ng kanyang ama sa kanyang direksyon. Ilang saglit pa ay pumasok na ito sa loob ng simbahan. Kahit nakahay na ang aircon ng kotse, ay init na init pa rin siya. Pero hindi naman siya pinagpapawisan. Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib habang patagal ng patagal ang paglabas ng kanyang ama. Pakiwari, pwede siyang matumba anumang oras mamaya habang naglalakad siya sa aisle. Lalong bumilis ang pintig ng kanyang puso na makita niya ang muling paglabas ng kanyang ama mula sa simbahan pabalik sa kotse. Lumilinya na ang mga may partisipasyon sa kasalang magaganap. Ilang minuto na lang ay magsisimula na ang kasalan. Pakiramdam niya ay bibitayin na siya anumang sandali. Nang tuluyan nang nagkalapit, ang kanyang ama sa kotse ay pinagbuksan siya ng driver upang makalabas na siya ng sasakyan. Nagsipasukan na ang mga tao sa loob ng simbahan, maliban sa mga kasama sa entourage. Nagpasalamat na rin siya kahit paano dahil hindi na halata ng mga ito ang kabang kanina pa niya itinatago. Malayo pa lang ay natanaw na niya ang mga magulang ni Edward na ilang oras lang ay magiging biyanan niya na. Kahit nakatalikod ang mga ito, ay kilalang kilala niya to. Napagkikitaan ng mga ito ang isa pang lalaki na sa tansya niya ay 5 talapakan at 11 pulgada ang taas. Iyon lang ang napansin niya rito dahil nakatalikod na ito na waring hinihintay na lang ang hudyat para maglakad na patungo sa altar upang doon siya hintayin. Lalong bumabalis ang pagtahip ng kanyang dibdib nang marinig niya ang wedding march. Hudyat iyon na umpisa na ang seremonya ng kanilang kasal ng misteryosong lalaki. Nang siya na ang naglalakad patungo sa altar, ay ramdam na ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Mabuti na lang at naroon ng kanyang ama
pinagkukunan niya ng lakas. Kitang-kita niya ang paghanga ng bawat taong nalalampasan niya. Para naman siyang inaapoy ng lagnat habang papalapit sila sa altar. Unti-unti ay nakikita niya kung ano ang itsura ng lalaking pakakasalan niya. Isang buwan din niya inisip at dinala ang imahinasyon ang binatang version ng batang kinaiinisan niya. At hindi niya maiwasang humanga rito nang sa wakas ay mapagmasdan niya ito. At tama ang tingin nila ni Edward. Hindi niya alam kung bakit biglang sumikto ang dibdib niya. Noon lang niya naramdaman ng ganoon. Para namang pinag-aaralan nito ang anyo niya. Kung hindi siya nagkakamali ay may naaninag ng paghanga sa mga mata nito. Pero agad ding nawala yun na mapapatitig ito sa suot niyang pangkasal. Langko ang pumalis sa ekspresyon sa mukha nito. Nakaramdoy tuloy siya ng pagtataka kung bakit ganoon ang reaksyon nito pagkakita ng kanyang buong kaanyuan. Hindi ba bagay sa akin ang suot ko? Tanong niya sa isip. Naputol ang kanyang pag-iisip nang batiin siya ng mga magulang ni Edward. Nakinyat sa mukha ng mga ito ang paghanga sa kanya. Hindi pa man nag-uumpisa ang seremonya para tuluyan na silang maging mag-asawa, ni Edward ay damang-dama na niya ang may init na pagtanggap ng kanyang mga magulang bilang asawa ng anak ng mga ito. Pero bakit hindi niya yun maramdaman mismo sa lalaking pakakasalan niya? Wala pa ring ekspresyon ng mukha nito. Ano kaya ang nararamdaman nito sa pagpapakasal nila? Napilitin lang di kaya ito? Kapwa sila napaluhang mag-ama nang tuluyan na silang ipaubaya nito kay Edward sa huling pagkakataon at niyakap siya nito. Inilikan siya nito sa kanyang noo. Anak, I wish you all the best. Sabi nito sa nanginginig na tinig bago tuluyang umupo ito. Nang muling ang lingunin nito, nakita niya na pahid ito ang luha. Inip na inip siya sa takbo ng seremonya ng kasal. Ano pa naman tong mapapangasawa ko? Parang walang pakiramdam. Ikawin ng kanyang isip. Ni minsan ay hindi man lang siya tinapunan nito ng tingin. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakakita niya ang hanggang ngayon ay blankong ekspresyon ng mukha nito. You may now kiss the bride. Anang pariha pang binibinyag. Ang huling basbas. Halos hindi niya namalayan na tapos na pala ang kasal. Kung tatanungin siya, wala siyang natatandaan sa mga sinabi ng pare maliban sa huling tinura nito.